Hello! Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi pagod. Tsaka tuwing hapon pumupunta kami ni Lolo sa park. Nag-jogging ako doon. Tas Lolo naman nag-i-exercise. So, medyo wala na akong time. Tapos si madam ko naman laging nandito sa bahay. So, hindi ako makapag-ingay para mag-vlog. Kasi pag ako nag-vlog, gusto ko malakas yung boses ko. O, diba? Kasi, lang naman, bulong-bulong ako. Maliit lang tong bahay namin. Si madam ko sensitive yung tainga nun. Kunting naririnig lang. Ano yon? Ano yon? Diba? Nakakainis. So, ngayon, pumasok na siya. Time ko naman na gumawa ako ng vlog kasi tulog pa naman si Lolo. So, ngayon guys, anyway pala, salamat sa mga nag-subscribe sa akin, at saka mga nanonood. Unti-unti lang, pero, di ba, ang sarap sa feeling na may nanonood pa rin sa akin, may nanonood sa akin. So, mga 200 katao na manonood sa akin, tuwang-tuwa na ako noon, nai-inspire akong gumawa ng video, di ba? Kung may time ako, gagawa ako ng video guys para sa inyo. So, ito na, tuloy-tuloy pa rin ang laban natin ng mga netizen versus gobyerno natin, 'di ba? So, ang mga tao ngayon, makikita mo sa Facebook, nagdadaing na talaga na sobrang mahal na talaga ng bigas. Sobrang mahal na ng mga bilihin. So, alam mo 'yun, nakakalungkot isipin na ang instead na kontrolin ng gobyerno ang pagtaas ng presyo, parang wala namang nangyayari. So, makikita mo kung gaano ka bagal at kahina ang pagpapatakbo ni President PBBM sa ating gobyerno. So, ito guys, magulo kasi nga, ang nagpapatakbo daw talaga ngayon sa ating gobyerno ay hindi si PBBM, kundi si President, si First Lady, yung asawa niya. So, pag manunood tayo sa mga vlog, lalo na kay Madam Maharlika, may bagong expose na naman si Madam Maharlika ngayon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayang gawin yan ng isang First Lady. Na ang tingin ko sa kanya noon ay napakaamo ng mukha, napakabait, yung feeling na parang ang dami na niyang taong natutulungan, pero sa kabila pala ng lahat ng iyon may mga hindi pala siya magandang mga ginagawa. So, kung hindi totoo yung mga expose ni Madam Maharlika, so sana nagsalita na siya, no? Sana pinagtanggol na nila yung mga sarili nila. Pero hindi guys, kundi tahimik lang sila. Yun ang mahirap dyan kasi tahimik lang sila. Hindi nila kinakasuhan si Madam Maharlika sa mga mabibigat na expose katulad ng extortion, extraction ang pagka-mention ni Madam Maharlika doon na sa isang pamilya na mag-asawa, na ni Mr. Chua yata yun na mag-asawa. Kumbaga yung mag-asawa, mayroong hindi pagkakaunawaan, so naghiwalay. So yung mga anak dinala ng asawa doon sa Turkey. Ngayon, itong si Mr. Chua pala is kaibigan. Hindi ko lang sure, kaibigan yata nung tandaan yung pangalan na binabanggit ni Maharlika, pero may video akong ipapanood sa inyo guys. Siguro mas maiintindihan nyo kung panoorin nyo, kasi boses na boses talaga ni Madam First Lady doon sa video na sinasabing min-mention na tutulungan niya si Mr. Chua na makuha yung mga bata doon sa nanay sa Turkey. So, 'di ba? Nanay ka rin bilang ina, sana maintindihan mo din kung anong feeling nung ina na kinuhanan mo ng mga anak. Saka trauma 'yun sa mga bata, 'di ba? Kakaawa din.
ko talaga maintindihan to si Madam Liza Marcos na bakit ginagawa niya yun. Maraming mga expose si Madam Maharlika tungkol sa kanya na may mga ebidensya talaga tulad ng video recorder, mga voice recorder ba, na boses talaga yun ni Madam Liza. So, hindi niya talaga yung maipagkait kasi may mga ebidensya na voice recorder. So, di ba katulad dun kay, kay Milyonaryo, kay Mel Robles, nakapagtataka talaga ito si Madam Liza, bakit lagi siya nakukuhanan ng mga ganyang ebidensya katulad ng mga voice recorder at saka yung mga video katulad nung greetings niya kay Mel Robles na sabay-sabay daw silang maging milyonaryo. Tapos doon kay sino ba yun? Kay Cyrus. I'm not sure kung ano ba yung pangalan nung Cyrus na yun, na smuggler daw, sabi ni Madam Maharlika. May video din sila na Michael Ma na inappoint pa niya bilang envoy daw yata sa China, di ba? Ang daming mga kay Madam Liza. So parang paano niya kaya ipagtatanggol yung sarili niya? Kaya nga siguro hindi siya nagsasalita kasi maraming ebidensya talaga sa kanya si Madam Maharlika. Yung mga expose, kasama na yun doon yung mga ebidensya. Yung sabay-sabay daw silang maging milyonaryo. Diba? Ang tindi nun. Matindi at mabibigat yung mga paratang sa kanya ni Madam Maharlika, pero hindi siya nagsasalita. Parang ginagapang niya na lang patahimik si Maharlika. Gusto niyang gurgurin. Kaya lang, madulas din to, no? Si Madam Maharlika. Pero alam niyo, malaki talagang pasasalamat natin kay Maharlika kasi siya yung nag-i-expose ng mga, hindi lang yung gawa-gawa niyang kwento, guys, kundi totoo talaga na yun, na mga ginagawa ni Madam Liza kasi may mga video, may mga voice recorder. So, may mga ebidensya, mabigat na mga paratang, pero magtataka ka, pero hindi nila kinakasuhan, di ba? Pwede naman nilang kasuhan yan. Kasuhan nila doon, puntahan nila doon sa Amerika at doon nila kasuhan si Madam Maharlika, pero tahimik sila, hinahamon nga sila ni Madam Maharlika na kasuhan sila, di ba? So, matindi. So, kailan kaya tayo magsasacrifice sa ganitong sitwasyon na sila yung nagpapasarap? Si PBBM, biyahe-biyahe lang siya, pero wala namang, hindi niya man pinagtutuunan ng pansin kung paano niya kontrolin yung mga presyo ng mga bilihin sa atin, sa Pilipinas. Yun ang number 1 na dinadaing talaga ng mga tao, guys. So, ito guys, panoorin nyo yung video ni Madam Maharlika. Sa mga nanonood nito, intindihin nyo ng mabuti yung mga sinasabi niya. Kasi dyan nyo talaga makikilala kung anong klaseng First Lady si Madam Maharlika. Please watch this. Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng mga putang gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siya ang mastermind, kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan. Si Manalo at si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot. Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo. Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping. Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan. 2 batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabwatan kayo kay Lisa Marcos. Ayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ha? Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated
so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody? Because I'm sick and tired of people using my name. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Bye.